Ayan, isang magandang hapon sa ating lahat, no? Siyempre, hashtag Huwebes na naman tayo. Nais ko ulit batiin no, ang lahat ng mga nanunood at sumusubaybay sa ating Itulay online tutorial, siyempre sa amin ni Tutor Leonard. Ay nais nating batiin siyempre yung ating mga magulang, mga estudyante na nanonood ngayon sa ating online tutorial. Siyempre, binabati natin, ayan, si Princess Lay Agbayani, ayan, si Princess Manalo, si Shia Ruv. No, good afternoon po from San Mariano National High School Main SDO Isabela. Binabati rin natin si Ivan Garo, Princess Divine si Manipon, si Ara Jose, si Princess Abigail from San Mariano rin, si Nerissa Likihan, and Christine Rivera. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat at huwag po nating kalilimutan na i-share ang ating online tutorial na ito para mas marami pang maabot, no, ng ating online tutorial. Ayan, muli, magandang hapon at syempre binabati natin ang lahat ng mga guro mula sa Olongapo City National High School, Schools Division of Olongapo City at maging sa Region 3. Ayan, at alam kong handang-handa na tayo para sa ikatlong markahan at ika-4 na linggo. So muli, ako si Tutor Carl mula sa SDO Olongapo City at syempre lagi kong kasama dito si Tutor Leonard mula rin sa SDO Olongapo City, specifically from Barreto National High School. Kami ang lagi ninyong nakakasama sa Araling Panlipunan 9 tuwing Huwebes, alas 3 hanggang alas 3:40 ng hapon para sa Araling Panlipunan 9 Online Itulay Tutorial. At syempre, tayo nga ay nasa ika-4 na linggo na ng ikatlong markahan. Lubhang napakabilis, no, ng ating pagtalakay pero patapos na rin ang ating mga aralin. Ang tatalakayin nating paksa para sa ika-4 na linggo ay konsepto, dahilan, epekto at pagtugon sa inflasyon. Pero bago tayo magsimula, batiin natin ang ating mga mahuhusay na online learners. Ayan, binabati rin natin syempre si Ma'am Jessica May Borromeo. Good afternoon, Zenpai. Magandang hapon po sa ating tutor din. Cristel Antonio, magandang hapon sa iyo. Mula sa San Mariano National High School. Nakakatuwa ang mga taga San Mariano. Talagang sila ay masugid na sumusubaybay sa ating mga online tutorial. Binabati rin natin si Madeline Jose Galot mula sa Alibadabad National High School. Magandang hapon sa inyo dyan. At binabati rin natin si Dari Mariel Calweng. Good afternoon po from Godofredo Reyes Senior National High School, Ragay, SDO, Camarines Sur. Ayan, syempre naaabot tayo na mula Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon, Azel. Magandang hapon rin, Aljon. At alam kong kayo ay excited na para malaman kung sino kaya ang ating duty at ang ating School of the Week. So alam kong ready na kayo. So para sa ikatlong linggo, ang ating duty of the week ay si Richelle Kulili mula sa San Mariano National High School, Isabela. Ayan, pwede tayong mag-congratulations, Richelle, dito sa ating comment box. So again, ang ating duty of the week para sa ikatlong linggo ay si Richelle Kulili mula sa San Mariano National High School, Isabela. At gaya nga ng laging sinasabi ni Tutor Carl, lahat tayo ay maaaring maging duty of the week basta tayo ay lagi lamang sumusubaybay at aktibo ang ating partisipasyon dito sa ating online tutorial. Ayan, binabati rin natin syempre si Ma'am Arlene Rimarim. Magandang hapon po, PH Carl. Magandang hapon rin sa iyo, Ma'am Arlene, at congratulations sa iyong katatapos lamang na tutorial. Nanunood din syempre si Jana Eden, si Ma Flor Ancheta. Si Jana Eden ay mula sa Doña Magdalena Gafford High School. Magandang hapon sa inyo dyan sa Doña Magdalena. At nariyan din si Angel Timangco from Alibadabad National High School. Good afternoon sa inyo dyan. And congratulations again, Richelle. And for our School of the Week para sa ikatlong markahan ay ang San Mariano National High School mula sa SDO Isabela. Nakakatuwa, no, sapagkat napaka-aktibo ng mga mag-aaral mula sa San Mariano National High School. At syempre, hindi rin pahuhuli yung ibang mga eskwelahan na nanunood sa atin ngayong hapon na ito. Kaya anong gagawin natin?
I-like natin, i-share natin sa ating mga kaklase para mas marami pang mabot ng ating Itulay online tutorial. Muli, magandang hapon kay Meryl Ignacio Stel Viernes, kay Isabella May de la Cruz. Magandang hapon sa inyong lahat at ipagpatuloy ninyo ang inyong panonood sa ating live tutorial. At ang ating output of the week ay mula naman kay Mark Alvin M. Platon. Ayan. So narito ang kanyang hashtag, no, ang kanyang mga natutunan para doon sa ating nakaraang aralin. At sabi niya rito ay ang pag-unlad ay nangangahulugang paglago, pagtaas o pag-unlad ng isang bagay. Tinutukoy nito ang pagkilos at epekto ng pagbuo o pagbubuo. At sinabi niya rin dito na ang proseso ng pag-unlad ay maaaring pisikal, moral at intelektual na pagkakasunod-sunod. Muli, maraming salamat Mark Alvin Platon sa iyong i-share sa amin na gawain. At sa mga susunod pa, no, mamaya meron tayong gawain na maaari ninyong isend sa amin upang ma-feature namin sa aming Itulay online tutorial Araling Panlipunan 9. Ayan, muli, magandang hapon. Nanonood din daw si Carl Castillo mula sa LFJ Diamantina National High School all the way from Cabanatuan, Isabela. Ayan, si Crizen Almazan from San Mariano National High School. Good afternoon and please like and share our online tutorials. And now, narito ang ilang mga paalala bago tayo dumako sa ating formal na pagtalakay sa ating aralin. Una, syempre, ihanda na ninyo ang inyong lapis, kwaderno at notebook sapagkat maganda na nagtitake note tayo ng mga mahalagang konseptong matatalakay natin sa ating aralin. Sa ikalawa, ang ating gagamiting module sa ating talakayan ay ang Araling Panlipunan 9 module na isinulat ni Eleanor M. Camisa na inilathala naman ng DepEd Region 3. At huli, inaasahan ko ang inyong aktibong pakikilahok sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong ng guro sa ating comment box. Ayan, pero bago tayo magsimula, muli, binabati natin si Karen Brigitte Capili mula sa Godofredo Reyes Senior National High School, SDO Camarines Sur. Ayan, hello rin, Mika Mercado at Crezen Almazan. Magandang hapon sa inyo. Ayan, nanonood rin si Almira Agatha Pachica Garcia at si Lea Castro. Magandang hapon sa inyo at ipagpatuloy ang inyong pagsubaybay at aktibong partisipasyon. At ngayon nga ay dumako na tayo sa una nating gawain na pinamagatan nating jumbled letters. Narito ang panuto. Ayusin ang mga ginulong salita upang makabuo ng mga paraan sa pagsukat ng gross national income. Sagutan ang pamprosesong tanong matapos ayusin ang mga ginulong salita. So, dumako na tayo sa ating pagsagot. At inaasahan kong sasagot kayo habang habang ang mga tanong ay ipina-flash natin isa-isa. Okay, number 1. Ano kaya sa tingin ninyo ang ipinapakita ng unang numero? Habang kayo ay sumasagot, nais kong batiin si Joey Reyes Galano, Cristelyn Acera at si Joey Reyes, si Shania at si Lea Castro. Ano kaya ang number 1? Ito ay ilan lamang sa 3 na paraan sa pagsukat ng gross national income. Ano kaya ang una? Okay, may sumagot na. Si Tutor Jessica sumagot na. Sabi niya, expenditure approach. Si Chia Ruv sumagot na, expenditure approach. Maaari tayong sumagot. Ilagay lamang natin number 1, tapos yung ating kasagutan. So sabi ni Riza, visitasyon, ni Princess at Ermeline, expenditure approach. Let us see. Tama kaya ang kasagutan? Mahusay. Ang number 1 ay expenditure approach. Dumako na tayo sa number 2. Ang ikalawang bilang, ano kaya ito? Okay, so sumagot na rin si Janelle, Kimberly, Angge, Princess, Gwyneth at Nerissa, Maflor at Joylyn at lahat sila ang kasagutan ay expenditure approach. Sa ikalawang bilang kaya, ano kaya ang uri o paraan ng pagsukat ng national income? Tingnan natin. Okay, hinihintay natin ang mga kasagutan. Bago tayo dumako sa kasagutan, syempre binabati natin sila. Si Ian Dave, hello, magandang hapon. Paki-like and share ang ating online tutorial. Sumagot na si Shia. Ang sabi niya,
Ang tamang kasagutan daw ay industrial origin approach. Tingnan natin kung tama ito. Maaari pa kayong sumagot para makita natin kung talagang naunawaan ninyo ang tinalakay natin nung nakaraang aralin. Ang tamang kasagutan ay napakahusay naman ng aking mga online learners ni Aldrich, ni Maflor, ni Jazel, ni Precious. Ang tamang kasagutan ay industrial origin approach. Napakahusay. Dumako na tayo sa ikatlong bilang. Ano kaya ang ipinapakitang uri ng pagsukat o pamamaraan ng pagsukat ng GNI? Ano kaya ang number 3? Siyempre, basahin natin ang mga sagot. Sabi ni Cristelyn, Kimberly, Nerissa, Aljan, at Ermeline, industrial origin approach daw yung number 2. Napakahusay. Tama nga ang inyong kasagutan. Ngayon ay dumako na tayo sa ikatlo. Ano kaya ang ikatlong bilang? Okay, may mga sumagot na. Sabi ni Ivan, ito raw ay income approach. Sabi naman ni sabi ni Riza, Joey, Angge, Ermeline, at Cristelyn, income approach. Tingnan nga natin. Tama ba ang income approach? Very good. Ito ay income approach. Okay? So, napakahusay. Ilan ba ang nakuha ninyo? Ilan ang nakuha ninyo na scores? Pwede ninyong i-comment sa ating comment box para makita ni Tutor Leonard at Tutor Carl kung tunay nga ninyong naunawaan ang ating aralin. So, ang tamang kasagutan sa number 3 ay income approach. Ayan. So, narito ang mga katanungan. Ano-ano ang mga paraan ng pagsukat ng gross national income? Nabanggit na kanina, expenditure approach, industrial origin approach, at income approach. Dapat lagi nating tatandaan ito. At ikalawang katanungan, bakit mahalagang masukat ang pambansang kita? Dahil sabi natin, dito natin nakikita kung umuunlad ba o hindi ang ating bansa, okay? O ang ating ekonomiya. Ngayon, ay dumako na tayo. Okay, nababasa ko dito, no? Napakarami ng 3/3. Merong 2/3, pero okay lang yan, anak. Sapagkat maaari pa nating mas pag-ibayuhin ang ating performance, no, sa Araling Panlipunan 9. Very good. And nakakatawa dahil napakaraming naka-perfect, napakahusay. Sila Aldrich, Charlene, Pauline, Kimberly, Janelle, Jaisel, Nerissa, Joylyn, Angel ay nakakuha ng 3/3. Congratulations! At ngayon nga ay dumako na tayo sa tatalakayin natin para sa ika-4 na linggo ng ikatlong markahan. So matapos ang aralin, inaasahan na natatalakay na natin ang konsepto, ang dahilan, ang epekto at mga pagtugon upang malutas ang mga suliraning kaakibat ng inflasyon. Inflasyon? What's that? Aalamin natin yan ngayong hapon na ito. Ang inflasyon ay ang pataas na paggalaw ng presyo sa pangkalahatang presyo ng mga bilihin sa isang ekonomiya. Napakasimple, no? So ang inflasyon pala, yung pagtaas ng pangkalahatang presyo ng bilihin sa isang ekonomiya. At di ba mga online learners, naganap ito. Lalo na ngayong nagkaroon ng COVID-19 pandemic, no? Habang nangyayari ito, ay tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin. At yun ang tinatawag nating inflasyon. Okay? So, lagi nating tatandaan iyon. Kapag sinabi naman nating deflasyon, ito naman ay tumutukoy sa pagbaba ng halaga ng presyo ng mga bilihin. So, kapag bumaba ang presyo ng bilihin, yun ay tinatawag nating deflasyon. Pero bago tayo dumako, no, binabati natin si Karen Briguet, si Charlene de la Cruz mula sa Doña Magdalena High School, si Janelle Plit mula sa Ocampo National High School from Special Program in Journalism. Hi, magandang hapon sa inyo dyan. Nanonood rin siyempre si Princess Manalo at maging si Marty Cruz mula sa San Mariano National High School. Nanonood rin si Anthony Buenviaje Ariola. Ayan, habang tayo ay nagkakaroon ng talakayan, maaari ninyong i-comment ang inyong pangalan at ang inyong eskwelahan upang kayo ay mabanggit sa ating online tutorial. Balik tayo sa ating pagtalakay. Kapag sinabing hyperinflation, ito naman ay tumutukoy sa pagtaas ng presyo na halos kada oras, kada araw at kada buwan. So ibig sabihin nagkakaroon na ng mataas na pagtaas o usual na ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ito ay tinatawag nating hyperinflation.
At narito ang iba't ibang mga konsepto at terminolohiyang dapat nating malaman sa pag-aaral ng inflasyon. Ang una ay yung tinatawag nating boom. Okay? Yung boom na yan, hindi yan yung sa kanta no, na boom, tarat-tarat, or yung boom na sabog, iba yun. Pag sinabi nating boom, ibig sabihin nito ay maganda ang takbo ng ekonomiya. Okay? At may maayos na antas ng pamumuhay. So more likely, talagang paakyat ang ekonomiya, kaya siya tinatawag na boom. So hindi ito pagsabog, kundi ibig sabihin ng booming economy, there is a good state of the economy. At okay yung antas ng pamumuhay. So, narito, shout out daw kay Tutor Xiao Velus Abulencia. Magandang hapon po. Ayan, sabi ni Mark Platon, meron siya ditong meron siyang komento. Isa, sa epekto ng inflasyon ay ang pagtaas ng presyo ng petrolyo na sanhi ng giyera ng Russia at Ukraine. Okay, very good. Isang napakagandang punto. Mamaya, makikita natin sa mga uri ng inflasyon na mayroong koneksyon ang petrolyo sa pagtaas pa ng mga pangunahing bilihin. Okay, mamaya tutukuyin natin yan, no? At aalamin natin ano kayong relasyon ni inflasyon at ni petrolyo. Sana all may relationship. Okay, balik tayo sa ating pagtalakay. So yung una ay boom, magandang takbo ng ekonomiya. Ang ikalawa ay ang tinatawag nating depression. Ayan. So kung yung boom, napakaganda ng ekonomiya, yung depression naman, ito yung pinakamababang antas ng ekonomiya. Ibig sabihin, kapag mababang antas ng ekonomiya, marami ang walang trabaho sa loob ng isang taon. Siyempre, kung marami ang walang trabaho, ibig sabihin, hindi ganoon ka-stable ang ekonomiya ng isang bansa. At ito ay nasa ilalim ng tinatawag nating depression. Okay? At yung ikatlo, yung tinatawag nating recession, ito naman yung pangkalahatang pagbaba ng ekonomiya sa loob ng ilang buwan. Okay, tingnan natin. Kapag depression, mababa yung antas ng ekonomiya sa almost a year, no? Kaya pangmatagalan. Kapag sinabing recession, pangkalahatang pagbaba ng ekonomiya sa loob lamang ng ilang buwan. So usually 2 months, 3 months kapag bumaba ang ekonomiya doon ay nagkakaroon ng tinatawag nating recession. So noong panahon na nagkaroon ng COVID-19 pandemic at nagkaroon syempre ng quarantine, nagkaroon tayo ng tinatawag na depression. Dahil almost 1 year, okay, or more than 1 year na bumaba ang ating ekonomiya dahil ito ay epekto ng COVID-19 pandemic. Okay? At kapag sinabi nating slump, ito ay kasabay ng pagbagal ng ekonomiya ay pagbaba ng presyo ng bilihin. So kapag bumagal ng ekonomiya, medyo nagiging stable siya, ay bumababa rin yung presyo ng mga bilihin. Okay? Ang tawag doon ay slump. Ang stagflation naman, ito naman ay yung paghinto ng ekonomiya kasabay ng inflasyon. So pag huminto yung economy at huminto yung inflation, yun yung tinatawag na stagflation. From the word stagnant, pag sinabi nating stagnant, di ba parang hindi umuusad? Ayan na lang. Pag sinabi nating inflation, pagtaas ng presyo. So pag sinabing stagflation, no, kumbaga magkaakibat yun na nagkaroon ng paghinto, naging stagnant ang ekonomiya at kasabay nito ay nagkaroon naman ng inflasyon o pagtaas ng presyo. And ang reflation naman ay nakapokus sa ekonomiyang may bahagyang inflasyon. So hindi ganoon kataas, no? Yung porsyento o bahagdan ng pagtaas ng presyo. Ayan. So, bago tayo dumako sa ating pagtalakay, binabati natin ang mga nanonood sa atin, no? Si Rhea Jane Rinion, si Gwyneth Ordonez from Godofredo Reyes Senior National High School, SDO Camarines Sur. Magandang hapon sa inyo dyan sa Camsur. Nanonood din si Mariel Macabangon, si Dian Ancheta mula rin sa Doña Magdalena H. Gafford High School. Magandang hapon. At syempre si Glaze May Managad, si Neron Ognimod mula sa Alibadabad National High School. Si Nika Salvador, grade 9 Mahogany from Banquero Integrated School. Magandang hapon at ipagpatuloy lamang ninyo ang panunood sa ating Itulay online tutorial. Balik tayo sa ating pagtalakay. Pag sinabi naman nating disinflasyon,
Ang ibig sabihin nito o ito ay proseso ng pagbaba ng mga presyo ng bilihin. So bumababa na yung presyo ng bilihin, no? This is a process ng gradual decrease on the price of the primary commodities. And that is disinflation or disinflation. And meron din tayong tinatawag na inflationary gap. Ano kaya ito? Ang inflationary gap ay ang pangkalahatang demand ay higit na mas malaki kaysa sa supply. So usually, this is the aggregate demand. When we say aggregate demand, pangkalahatang demand, mas malaki ngayon sa tinatawag nating supply or yung our aggregate supply. This inflationary gap happened when the during the pre-COVID-19 pandemic, before we will be having the lockdown or the quarantine during March 2019, 2020 rather, we have this inflationary gap because the demand of mask alcohol is bigger, or is much more than yung demand, yung supply ng mga mask, and that is what we call as inflationary gap. Because of that particular gap, nagkakaroon ngayon ng pagtaas, ng presyo ng produktong iyon. Okay? And lastly, we have Phillips curve. Ano ngayon tong Phillips curve? Ayon kay A.W. Phillips, mayroong trade-off. Ito ang pagitan ng kawalan ng trabaho at inflasyon. So, ibig sabihin nito, na nagkakaroon ng trade-off. Kasi kapag halimbawa ikaw ay walang trabaho at nagkakaroon ng inflasyon, ibig sabihin nun, hindi natin kayang sustentuhan, okay, yung ating mga pangunahing pangangailangan at mas lalong tumataas yung value ng pera. So, nagkakaroon nga ng inflasyon. At narito ang ilan sa mga dahilan kung ba't nagkakaroon ng inflasyon. Number 1, ito ay tinatawag nating demand pull inflation. Ibig sabihin nito, patuloy yung pagtaas ng demand na hindi na matagunan ng supply. So pag tumataas ang demand at hindi na kaya ng supply, ay nagkakaroon ng inflasyon. Katulad na lamang ng nabanggit kanina, there's inflationary gap that there is higher demand and the supply cannot sustain the demand for face mask. That's the reason kung bakit mayroong pagtaas ng presyo ng mask. Okay? Ikalawa, tinatawag nating cost push inflation. So yung isa, demand pull, dahil nga sa pagtaas ng demand ay nahihila, yung nagkakaroon ng inflation. Yung ikalawa ay tinatawag nating cost push. Ano naman ito? Ang pagtaas sa alinman sa salik ng produksyon ay makadaragdag sa gastusin ng produksyon. Ibig sabihin pala nito, mga online learners, kapag di ba meron tayong 4 na salik ng produksyon. Ano na yung 4 na salik? Di ba? Yung lupa, paggawa, entrepreneur at kapital. Kapag yung 4 na salik ng produksyon na ito ay nagkaroon ng pagtaas doon sa presyo, yung halimbawa tumaas ang presyo ng lupa o ng renta, ang mangyayari ay tataas din yung presyo ng isang bagay. Kaya minsan kapag halimbawang nagmahal yung renta ng isang store, ito rin ay dahilan kung bakit nagtataas rin siya ng kanyang presyo. So ang isang dahilan ay yung pagtaas ng mga salik ng produksyon o dahil tumataas din yung gastos nila sa produksyon. Yun yung dalawa. At pangatlo, yung tinatawag nating import-induced inflation. Ano kaya ito? Kapag ang produksyon ay nakadepende sa mga imported na produkto, nagkakaroon ng pagtaas sa presyo. Totoo ito. Siyempre kung galing sa ibang bansa, okay, ang mga salik sa produksyon ay mas lalong tataas ang presyo ng isang produkto. Hindi katulad kapag ang salik ng produksyon ay nasa local market lamang. Kaya nagkakaroon ng tinatawag nating import-induced inflation. Pero bago tayo dumako sa ika-4 na bilang, binabati natin si Riza May Anog. Pa-shout out po kay Ma'am
Ma'am Rosalinda Gatan, magandang hapon po. Pakisabi sa ating mga kaklase at estudyante to like and share our Itlay online tutorial, Araling Panlipunan 9. Siyempre, binabati rin natin si Fatima Zaira Soriano Mayo from Luis Fe Gomez, Diamantina National High School, Cabanatuan East District, Isabela. Magandang hapon sa Isabela. Si Ronnie Cristobal mula naman sa San Mariano National High School. Magandang hapon sa inyo dyan. Let's go back to our topic. At number 4, na dahilan kung bakit may inflasyon dahil sa profit push inflation. Ano naman yung profit push inflation? No? Ibig sabihin nito, no, ang ibig ng negosyante ay malaking kita. Of course, I already said that in some of the tutorials na kaya nga negosyante para kumita, yun ang kanyang primary goal. Kaya itinatago ang produkto, nagkakaroon ng kakulangan at nagtataas ng presyo. The hoarding, okay, of the supplies of the supplier is one reason why there will be inflation. For example, itinago ang mga bigas. Wala na raw, kulang ang supply ng bigas. Nagkakaroon ngayon ng pagtaas ng presyo. Ito ay tinatawag nating profit push inflation. Bakit? Dahil kagustuhan ng mga negosyante na lumaki ang kanilang kita. Kaya ang gagawin nila, they will try to hide the supplies of that product so that the market will actually see na may kakulangan at meron na silang karapatan para itaas ang presyo ng kanilang produkto. Yun ay tinatawag nating profit push inflation. Okay? So sana ay nakas naunawaan natin. Pero bago ang lahat, binabati natin si Ronnie Taguino Cristobal mula rin sa San Mariano National High School. Si Ellie Dump mula sa LFG Diamantina National High School, Cabanatuan, Isabela. Nanonood rin si Jaisel Suarez mula rin sa San Mariano National High School. And Angeline Lumbuan from grade 9 SSC watching from Ocampo National High School, Ocampo, Camsur. Teacher si Ma'am Gloria Tipones, magandang hapon at maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Maaari ninyong panoorin ito ng live at syempre maaari rin nating balikan ang ating online tutorial. Okay? Syempre paki-like and share ulit ang ating Itlay online tutorial. At syempre ang panglima natin ay tinatawag nating currency inflation. Kapag dumami, okay, ang supply ng salapi sa ekonomiya ay nagdudulot ng paggastos ng malaking halaga upang makabili sa kakaunting produkto. Ibig sabihin nito, mas bumababa yung halaga ng pera natin. Because of that, there will be inflation. And lastly, tinatawag nating petrodollars inflation. Ito yung sinasabi kanina, no, na dahil sa sigalot na nangyayari sa Russia at sa Ukraine ay naaapektuhan ang supply ng petrolyo. At ano kaya ang relasyon ng petrolyo at ng inflasyon? Ito yung sinasabi nating petrodollars inflation. Paano ba ito nagaganap, itong petrodollars inflation? Ang petrodollars inflation ay nagaganap, no, kapag labis na ang pagtaas ng petrolyo ay nagiging sanhi sa pagtaas ng pangkalahatang presyo ng bilihin. So, sir, kaya pala kapag tumataas po ang ating ang presyo ng petrolyo ay tumataas din ang presyo ng mga bilihin. Dahil take note, ang petrolyo, hindi naman petrolyo yung bibilhin natin. Pero lahat ng produkto at serbisyo ay naapektuhan ng petrolyo. 'Di ba? Dahil yung mga ginagamit upang madala ang mga produkto na ito patungo halimbawa sa isang lugar, okay, sa isang lugar ay ginagamitan ng petrolyo. Kaya tataas pa rin ang presyo ng isang produkto. Yun yung tinatawag nating petrodollars inflation. Okay? At ngayon, tingnan nga natin kung talagang naunawaan ninyo ang ating aralin. Ang ating gawain 2 ay pinamagatang larawan ko, konsepto mo. Ang gagawin natin dito ay narito sa panuto. Piliin sa kahon ang mga konsepto ng inflasyon na ipinapakita sa larawan. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Tingnan natin. Number 1, I want your active participation. Binabati natin si Angeline Lumbuan at si Gloria Tipones mula sa Ocampo National High School.
dumako na tayo sa ating gawain number 2. Okay, ano kaya ang ipinapakita ng larawan? Maaari ninyong i-comment sa ating comment box kung ito ba ay boom, disinflation, recession, o inflation. Ano kaya ito? Sige nga mga online learners. Okay? Habang sumasagot ang ating mga online learners, syempre binabati natin ang lahat ng mga araling panlipunan teachers na nanonood sa atin kasabay ng panunood ng kanilang mga mag-aaral. Maraming salamat po sa inyong aktibong pagsubaybay sa ating Itulay online tutorial. Tingnan natin, may mga kasagutan na. Very good, no? Sabi ni Charlene, boom. Sabi ni Geneva, recession. Sabi ni Precious, inflation. Tingnan nga natin, ano kaya ang number 1? Ito ay very good. Ito ay boom. Okay? Dahil tumataas, okay, yung piso o yung halaga ng piso. Ibig sabihin, mayroong magandang daloy ang ating ekonomiya at maganda ang antas ng pumumuhay ng mga tao. Napakahusay ng ating online learners. Dumako na tayo sa ikalawa. Ano kaya ito? Ayan, so may lalaki tayong nakikita. Nakatingin siya doon sa isang estruktura at nakasulat doon ay no vacancy. Ano kayang ipinapakita nito? Ito ba ay boom, disinflation, depression, recession, o inflation? Ano kaya sa tingin nyo? Sumagot na kayo. Ilagay niyo number 2 at kung ano ang inyong kasagutan. Okay? So sabi ni Geneva Valenzuela, depression. Ito yung pangalawa na. Sabi rin ni Charlene, depression. Tingnan nga natin kung ito talaga ay depression. Very good. Ang ikalawa ay nagpapakita ng depression sapagkat walang trabaho. Kapag walang vacancy at walang trabaho ang mga mamamayan, ay bumababa ang ating ekonomiya. At usually that happens for a long time if there's no work or job. Sabi ni Janelle Polit, ni Shia, Precious, Crystalline, and ni Tutor Jessica, Jazel, Isabella, and Raylene, ito ay depression. Napakahusay naman. Ikatlo. Ano kaya ito? Ayan. Ano kaya ang itinitinda ni John? Ayan, John na lang pangalan niya. Ano kaya ang tinitinda ni John? At ano bang nangyari doon sa tinitinda ni John? Ano kaya ang number 3? Okay, so habang sumasagot tayo sa ikatlong bilang, binabati natin si Ashley Aklan Villarin from Godofredo Reyes Senior National High School SDO Camsur. Ano kaya yung number 3? So, yung beans daw noon ay 20 pesos per kilo. At ngayon, ito ay 25 kilos na. Noon ang bigas ay 28 pesos per kilo. Pero ngayon, ito'y 38 pesos na. Ano kaya ito? Boom, disinflation, depression, recession, o inflation? Nakikita ko na ang sagot ng ating mga online learners. Sabi ni Crystalline, Rayaline, Karen, Maflor, Eunice, Richelle, Charlene, Jaisel, Riza, Janelle, Harriet, inflation daw sabi ni John Kyle, Nerissa, Angela, and Joylyn. Inflation nga ba? Let's see. Ito ay disinflation. Inflation ito. Okay? It's inflation. Inflation to. Okay? So, ang number 3 ay inflation. Then next ay number 4. Ito ay, ano kaya number 4? Pagbaba, January to May. Ito ay tinatawag nating, okay? Ano kaya yung number 4? So, binabati rin natin si Harriet Casera from Ocampo National High School. And of course, ang kanyang teacher, si Miss Gloria Tipunes. Ano ang number 4? That's correct. This is recession. Dahil ilang buwan na pagbaba ng ekonomiya from January to May. And lastly, ano kaya ito? Ang number 5 ay, let's see. Ang tamang kasagutan sa number 5 ay, very good. Nakita ko na, no? May mga sumasagot na. Sige lang, sumagot lang kayo.
ito ay inflation. So there's a balloon here with a peso sign and there's hindi ko alam ano na to, yung pambomba, at kapag lumalaki yung peso o yung presyo, that means that's inflation. Very good. Nakakatuwa, approve na approve ang inyong kahusayan, no? Sige nga, ilan ang nakuha ninyong puntos sa gawain natin kanina? I-comment nyo sa comment box natin sa baba. Ang ating gawain number 3 ay pinamagatang You Complete Me. O, sana all kunikumpleto. Ang gagawin natin, punan natin ang patlang ng titik upang mabuo ang salita at diwa ng bawat pangungusap. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Ayan. So marami ang nakuha ng 4/5. Pero okay lang yun. Kasi ito ay ginagawa natin upang mas ma-improve pa ang ating performance sa asignaturang ito. Ngayon, dumako na tayo sa ikatlo nating gawain. Number 1. Hindi sa lahat ng oras ay maganda o maayos ang takbo ng ekonomiya. May mga pagkakataong bumabagal kasabay ng pagbaba ng presyo ng mga bilihin. Ano kaya ito? Ito ay very good. Ito ay slump. Ikalawa, upang maengganyo ang mga mamumuhunan, sinasadyang magkaroon ng bahagyang inflasyon. Ano kaya ito? Tingnan natin. Very good. It is what we call as reflation. Number 3, mayroong trade-off sa pagitan ng kawalan ng trabaho at inflasyon. Ano kaya ito? Ano yung paniniwalang ito? Tinalakay natin ito kanina. Ito ay tinatawag nating Phillips curve. Very good. At number 4, ito ang labis na pagdami ng supply ng salapi na nagdudulot ng paggastos ng malaking halaga upang makabili ng kakaunting produkto. Ano kaya ito? Tingnan natin. Very good. Ito yung tinatawag nating currency inflation. At number 5, ang pangkalahatang demand ay higit na mas malaki kaysa sa supply. Ito naman ay tinatawag natin na, okay, maaaring sumagot, inflationary gap. Diba? Kapag mas malaki yung aggregate demand kaysa sa supply, that's what we call inflationary gap. Next. At para sa huling gawain na iiwan natin sa inyo, mamili ka ng isang nakakatanda, okay, sa inyong pamilya. At siya ay interviewin ukol sa kanyang obserbasyon sa pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo. Hingin ang kanyang hinuha o opinion ukol dito. So pwede nyong interviewin si nanay, si tatay, o maging si lolo at si lola. At tanongin ninyo, ano kaya ang nangyari sa presyo? Halimbawa, sa presyo ng mga produkto noon. At gawan ninyo ito, no, ng isang talata kung ano yung inyong napag-alaman. Maaari ninyong isend yung inyong picture, no, habang sila ay inyong ini-interview upang mai-post natin sa ating Itulay online tutorial next week. At syempre, ang isulat ito sa bond paper o anumang papel o pwede rin namang digitally at isend ito sa aming page, no? Pwedeng kay Tutor Leonard, just type at Tutor Leonard o kaya kay Tutor Carl para sa pagtalakay natin ng inflasyon. At gamitin ang hashtag Itulay Quarter 3, hashtag inflasyon. Ayan. So, abangan natin sa susunod na linggo ang ating Tuty of the Week para sa ika-4 na linggo, School of the Week, at ang ating Output of the Week na ma-feature natin. Sana ay gumawa tayo at isend natin, no? At gamitin natin yung mga hashtag para makita ito ng ating tutors. So muli, kami ang Araling Panlipunan Tutors na nagbibigay sa inyo ng dekalibreng edukasyon sa Araling Panlipunan para sa Itulay online tutorials. Ako muli si Tutor Carl mula sa SDO Olongapo City, katuwang si Tutor Leonard mula rin sa SDO Olongapo City para sa Araling Panlipunan 9 tuwing Huwebes, alas 3 hanggang alas 3:40 ng hapon. At para sa anumang komento, suhestyon, mag-email sa edtech@deped.gov.ph or pwede nyong iscan ang QR code na ito. Okay? At susunod na, abangan ang Araling Panlipunan 10 sa pangunguna ni Tutor Edwin at ni Tutor Lea. Muli, maraming salamat at syempre, apanalo at apantastic ang araw na ito dahil this day is Huwebes.